Morning mga friend. Itong exact time natin sa pag-message. Una sa lahat ay klaruhin ko muna ang nangyari sa buhay ko, no? Tulad ng nagpanik ako na sa nakasabi ko na hindi maganda na nag-post sa ating dito sa ating trabaho at napaya ang mga sample iba pang nakatrabaho dito. Ito ang klaruhin ko, no? Kay akala nyo may nagpasalamat ako sa nag-message na 3 ang nawala sa akin, ang respeto nyo at iba pa na panood, hindi ko natandaan, basta 3. Nagpasalamat ako sa taong sa cellphone ko ng ganyan message, no? Kay nakahingi ako ng tawad sa inyo so ma-explain ko ang katotohanan. Ito ang katotohanan, no? May sasakyan kami, binili ng anak ko na ophthalmologist na nasa sa Ireland, no? Para sa amin. Pero ang anak ko problema sa mga asawa na, no? Kaya kailangan ay ma-divorce sila. Ang sasakyan inano sa universe, no? Pero 100,000 na lang para ibayad, pero nagkamali kay 300,000 pala. Kaya yan ay 5 years na sila naghiwalay ng asawa niya. Kay napakasal ito kay dahil nabuntis siya, naobliga kami, no? Pero hindi sila magkasundo, humibalay ng church na sila nag-asawa, 5 years ng hiwalay. Kaya yan ang na-prenda ang sasakyan. Nagkamali ang anak ko. Manluloko pala ang taong nagsabi bilhin ko ang sasakyan kay para ibayad mo sa financing na March, no? Naniwala siya, binadyan siya daw 50,000, bayar agad sa Mars. Ngayon, hindi na siya nakita ng anak ko. Kaya yan ang naging problema namin, na akala ko ang anak ko akusa ng swindler at estafa, na nasabi ko dito na hindi naman totoo pala. Kay ang katotohanan na kung nag-ano ka ng sasakyan sasakyan ang hanapin at imbarguhin, hindi ang mag-file ng case na estafa at kay napanik ako. Kaya ang anak ko caregiver ma-apply pa abroad kay para ma-stepping stone niya, no? Kay ang anak kong ophthalmologist na ngayon nakatrabaho sa hospital, una lang sa caregiver kung saan lugar next na ang papunta sa Ireland. Doon siya patirahin at patrabahuin. Kaya yan ang ginawa ng anak ko, from Saudi to Egypt and Ireland. Ang akala ko makasuhan siya na nag-apply sa caregiver, hindi siya maka-abroad, no? At maano na ang plano ng kapatid niya na doon na siya trabaho at patirahin.
nag-ano ako, naghingi ng advice sa aking cousin na abogado na nakatrabaho sa Hall of Justice ito, Sila City, na kung ano ba, ipakulong ba ang anak ko, ang anak ko kay ng stapa at sweldo. Nagkamali ka. Kay may kutika. Ang sasakyan ang kunin ng hindi mag-file ng case. Walang hindi na ya kay may sila embargohin na ginputika mo sa pagprinta mo. Kaya yan ang hiningputi anong gawin ko kay nag-walk out na nagbili. Hindi namin alam kung saan niya dinala ang sasakyan at hindi naman dito nakatira. Walang problema, punta sa LTO. Ang LTO ang maghanap ng kung sino ang nakabili, kay may kasulatan kayo na nagbigay siya ng 50,000 na down payment. Andyan ang pangalan niya sa LTO report. Kay kung sa nalaman sa Dumaguete pala niya dinala ang sasakyan at doon na siya nakatira. Kaya ang LTO nag-connect kung may LTO doon at pinaano ang pangalan. Kung may retro dyan na sasakyan na gandan ang pangalan. Ito na siya, nabukos siya na naman na doon siya nagtira at ang sasakyan na adventure ay doon na anda na service siya. Kaya yan ang sa ngayon, ang LTO ang dala ng sasakyan sa Mars sa naprindahan ng sasakyan. Ang LTO ang magatid papunta sa financing para maobliga sa bayad kay hindi na niya makuha ang sasakyan at bayaran niya ang example 500 o 600,000 ng pabiliyan kaya daw 809 kung bago o 1 million yan. Obligado siya magbayad ng natira pang kung gusto yang hindi maembargo ang sasakyan na mawala ang perang binayad niya at makasuhan pa siya ng istapa at ng swindler. Kaya yan, na-solve na ang problem. Nagpanik lang ako kaya ang plano ng anak kong sa Irlanda Tomolades, doon na ang anak ko patirahin. Stepping stone lang ang caregiver papunta doon. Kaya mga friend yan ang ang respeto nyo ba sa akin? Naniwala ba kayo na masama akong tao? May lahi kami na swindler at estafa. Lang panik na ako kay ko lang ang hindi maganda. Nakalimutan ko na na-expose ako sa ating trabahong ito. Kaya yan mga friend, huwag kayong mawala ng tiwala sa akin kay hindi ako masamang tao. Ang respeto nyo, balik, makinig na kayo sa aking mga advice kay hindi ito na konektado, no. Ang anak ko naman na sinabi ko na may cancer, okay na. Kay 7 na chemo lang, safe na siya, sabi ng kasama niyang doktor sa hospital na sa cancer ay safe na siya. Kaya solve na ang problem ko. Kaya ilinis na ang pangalan ko hindi yan makasuhan ng mga anak ko ng estafa.
Kwan kasi rin ko kumikir ang anak kong babae, baka madala sa kaso na ganyan. Yan ang kung kaisa huwag kang magpanik kay magkamali ka. Kaya mga friend, sorry ha, kung ang tingin nyo sa akin masamang tao. Pero para klaro tayo, ito ang aking trabaho, no? Kaya ang ating topic sana ng excellent employee. Diyan ako sa excellent employee sa akin lang yan na hindi naman. Hambog lang ako na yan lang ang trabaho ko sa health sanitary inspector. Pero na-promote ako, naging tour, naka-call ako na dyan lang ang bilang division chief ka na, that is sanitary inspector. No? Ang sanitary inspector ay napakahirap na trabaho. Kaya parang pulis yan ng City Health, no? Sa lahat ng mga kaso o mga problema parte sa sa akin nakaatang, no? Di ako ang mag-solve dyan, no? O, katulad sa barangay, kung may away parte sa basura, sa toilet na kung saan lang magdumi, at sa mga piggery poultry, yan, no? Solve mo, kaya nag-away dyan. Kung ano ang solusyon na ang piggery, sila ng deposito ng, kanilang pig, no? Yan. At kung ang poultry, ganyan din ang nilisin, solve ang makuan mo, no? Hindi lang sa barangay ang obligasyon ng sanitary inspector. Ang sa city naman, lahat ng food, non-food establishment. Ang food establishment, katulad ng mga karinderya at mga mga refreshment, at dala na dyan ang beer house at night club. Yan, kay may mga pagkain silang no? Ang obligasyon dyan para hindi sila magkasakit at may risgo ka na sanitary inspector na sila, no? Nakasakit, kay may sakit ang nag-serve as na may TB ang nag-serve, sa customer. Kailangan ang yellow card na pa-x-ray sila at pastor exam, o kung makuan sila ma-deworming o mainom ng purga, no? Yan ang sa food. Ang non-food, green, dalanda yan ang airport, seaport, at ibang department na mga baro o kung ano ang kay non-food sila ya, no? Ang sa kanila yan lang nang x-ray lang sila at ganyan lang green card ang sa kanila. Kung sa kanila daw walang problema kay ang sa ating night club at beer house, kung kaisa gabi na may instruction kagid kay kung may gonorrhea at syphilis sila, risgo mo yan, mawalan ka ng trabaho, magalitan ka ng mayor, magalitan ng City Health. Kay marami nahawa dito ng gonorrhea at syphilis, yan, no? At aming ina-advise ng mga prostitute na maaga pa ang mag-retire na kay kung dyan ka lang hanggang sa pagtanda mo, bayaran mo ang lalaki, hindi na sa'yo,
no? Kaya tatakbo palayo yan. Kaya, anin ko ang pera, hindi naman ito maganda. Kulubot na ang mukha. Kaya yan ang advice namin sa mga prostitute na mas maaga mag-resign na at maghanap ng trabaho iba o kung may gusto pa mag-asawa na ng para bata ka pa pwede pa na may gusto sa iyo. Kaya yan, obligasyon namin yan. Ang ano dyan, gabi na instruction mo, kay gabi ang operate nila. Kaya tingnan mo ang nasmer sila o ang result kung may gonorrhea at syphilis at i-close ang nightclub o ano at i-clear ang mga hostess nila at prostitute nila. Kaya yan dala sa amin. No, yan ang nadala sa food. Kasi nagpabili sila ng food, no? Yan, ang seaport airport, katulad din. Baka may piyadong may sakit yan, mahawa ang mga pasayro o kung anong yan, no? Dala dyan sa amin. Kaya, yan ang akala nyo dyan lang, nagkamali kayo, no? Kaya, maski ang katulad ng away, no? Mga nag-away at nagsuntukan na may namatay, dala sa amin dyan. O may na-aksidente na kailangan i-autopsy, no? Sama ang sanitary inspector, isama ng doktor para ma-record kung ano ang nakapatay sa kanya. Kung ano kalalim ang sugat, no? At nakusyat sanitary inspector ang isama ng medical officer, city health officer at assistant city health officer. Kaya maski kami na tulog ka na, obligado kang magsama sa doktor na mag-autopsy. Kaya hindi ang trabaho ng isang sanitary inspector. Kaya yan kung anong mga magkasakit, katulad ng kung sa barangay naman, kung may ang dinggi mo marami na, risko yan. At saka solusyonan mo yan. Kaya yan ang problema. Isa pa sa problema dito, kung hindi ka brave, mapataw ang mga taong nanood sa inyo, tawadan ka. Kaya ang mga taong nang sinabihan mo, katulad ng isang wala toilet kung saan lang nagdumi, hindi pa tinabunan ng kung na hindi na maglabas ang sabi niya, kung magdumi ako sa lot ko ito, ang pakialam mo? Galing ko, tandaan mo ha, ipakulong kita. Ilan na buwan ang gusto mo? Tinawagan ko ang kasama ko nag-inspeksyon sa mga establishment kung mag-issue na kami ng permit January. Papuntahin ang patrol at ipasirin para malaman ang ginawa yung sa akin na hindi siya susunod. Pagdating ng pulis, inanuhan siya kung kailan ng pila ka, 1 month, 15 days, o ang pag-construct ng toilet.
gusto yun naman at sa hindi obligado siya kay makulong siya, kay pakulong ko siya. Tiyan, kailangan ma-brave ka kay kung hindi mapaya ka, kay hindi susunod ang taong inanuhan mo na sinabihan mo na gawin yan. O, yan. Umpisa pa lang ako, ganyan na, no? Pero, may bago kaming sanitary inspector. Nag-inspection kami sa market, sa mga may nagpabili ng fish, no? Dumi ang ginanuan niya, no? Ang pwesto. Sinabihan na bagong sanitary inspector na i-clean niya. Isuntukin niya sana ang sanitary inspector. O sige, suntukin mo. Kaya ipakulong kita 6 months. Police ng City Health ang sinuntok mo. Susunod ka? I-clean mo ang lugar mo kung hindi. Tatakot. Kundi clean agad. Pero sana nasuntok ang kasama ko. Kung hindi ko naagapan. Kaya yan ang trabahong na-assign sa amin na napakahirap. No? Ang lahat na risgo ay sa amin na kung hindi mo trabahong ng matino, mawalan ka ng trabaho at mapaya ka pa, napaalis ka kay maraming gonorrhea, syphilis ang sa Silay City at marami ang nagkasakit ng kung ano kay hindi ka infectionin ang health certificate nila at ang kanilang smear wala kwan ka sa trabaho mo, hindi ka mo tinrabaho yan. Kaya yan na akala nyo na brave ako, palaway ako, hindi. Nasanay na ako sa trabaho ko sa City Health na kailangan may command ka kung mag-ano ka sa tao para sundin ka. Kaya yan mga friend, ang trabaho namin ganyan. Kaya sa gusto naman nito at sa hindi, ang aming obligasyon ay napakalaki kay whole, hindi lang sa barangay kundi whole city, no? Sa whole place. Kayo ikaw ang masisi kung may mga kaya ang aming na-assign sa aming trabaho may mga sakit na makahahawa na kailangan ang tamang teknik kung paano sila hindi magkasakit. Kaya yan mga friend, akala nyo siguro hindi matino kaming tao. Yan ako. No? Hindi ako ang lahat ng permit, hindi sila cooperate ng trabaho kung hindi ko i-apirmahan, aprobahan. Ang sa food, ang i-pirmahan ko muna at saka sa doktor, si health officer namin. No? Diyan ang regulasyon. Kaya yan mga friend, ang trabaho ko ay matino, formal. Kaya yan ang i-explain ko sa inyo. No? At ang mga lahat ng mga ang lahat ng mga away isa amin naka-assign, no? O katulad ng isa na sabi ko na noon na may isang president siya ng nagpabili ng nigob na may mga bayi-bayi o mga iba pang ng mga pinapabili.
Sabi ko, anuin mo ang mga tauhan mo, ng health card, no? Health certificate. Ko no, siling na ng babae ito, si Tamlata na sige ha, huwag kang alis dito. Pag alis mo, pakulong kita. Wala nang alis. Nagpadala ako ng 2 patrol. May basirin pa para mamanga ang tao at makita kung anong ginawa niya. Kaya yan. Pagdating ng pulis, karga agad ang mga nigo na inutang pa raw ng mga magpabili dyan. Punta sila sa mga kung saan at na ang pagkain kung may mabili. Yan ang gawin sana. Dinala sa police department at saka sabi ko ibigay sa priso para disiplina sa kanila. Nagpaawa-awa sa akin na huwag ibigay sa priso kay utang nila yan. Pabayaran nyo sa presidente kay hindi siya gustong kayo ng health certificate. Kaya siyang pabayarin nyo kay nakain na ng priso. Kaya yan ang kailangan mo na may command ka. Kung nagtrabaho ka, kung gusto mong magrespeto ang mga taong na kinukoreksyonan mo. Yan. May isa pa akong example. Sa isang central siya nakatrabaho, mataas ang posisyon. May pigiri siya. Ang pigiri dito sa city. May mga karinderya na in front ng Figueria at ang PLDT na office mapunta dyan. Pag pass mo dyan, maano ka ng nose mo kay ang baho-baho. May nag-complain, pinuntahan namin. Sama ang CETEL officer, sama ang na-assign sa mayor's office na sa health, at sama ang sa barangay captain. Pagdating sa bahay niya, hindi ako may papasukin. Sige ha? Sige. Huwag mong kami pasukin. Si health officer ang kasama ko. Sige. Sakay ka namin sa patrol. Sino mapaya? May record ka to, manager ka to. Ano ang kwan mo sa isang central? Pinapasok kami. Kung hindi ka marunong kung anong ideya mo, mapaya ka. Sa health officer, paya ka, hindi na tayo pasok. Kaya yan ang trabaho ng CETEL. Mahirap kay kung mag-react ka ang mayiging complaint, kailangan may lusot ka. Kaya kung hindi ka malusot, mapaya ka sa kanya at sa mga taong na nakapanood sa iyo. Kaya mga friend, yan ang ating gawin. Wag sila ang mga gin-complain ay sila ang magagi. Tayo na mga naka-assign dyan para ma-solve, tayo ang magwagi. Kaya mga friend, huwag kayong isip na masama kung tao. Na hindi na kayo nagrespeto, hindi na kayo magsuporta sa akin kay swindler at ako, no? Ayan, explain ko na ang trabaho ko na pulis. Ako ng CETEL. Noon, lahat ng away ay kami, ang mga 5 sanitary inspector ang susulbad yan.
Kaya mga friend, ang pulis ba ay gagawa ng hindi maganda? Sino susunod sa kanya kay masama rin siya? Kaya yan, gusto kong ang image ko na hindi swindler at hindi sapador. Kaya nagkamali ako na hindi pala ang tao hindi pwede pala makasuhan, kundi ang sasakyan ang imbarkuhin ng financing. At LTO ang may obligasyon para mapadala ang sasakyan sa financing na naprindahan. Kaya mga friend, yan ang aking gusto maklaruhan na kung ano at ano ang ng aming ng mga anak ko, no? Kaya yan, ako ang may kasalanan kaya nagpanik ako kaya ang anak ko ma-apply pa abroad para caregiver para stepping stone niya papunta sa kapatid niya sa Ireland. Yan ang kay kailangan doon na siya para may kasama kay may husband man to yan na Irish na may trabaho man pero kailangan may kapatid siyang andoon. Kaya mga friend, yan na nga klaro ko ang parte sa akin na ang reputasyon nyo ay nagbago na hindi na kayo nag-respect sa akin, ay tatlo ang nawala sa akin. Kaya gusto kong malaman nyo ang katotohanan at ibalik ang respeto nyo sa akin at maniwala kayo na ang ating lecture ay totohanan yan, hindi gawa-gawa lang. Kaya mga friend, thank you very much, no? Ito ang ating tapiko sa ngayon. Mga excellent employee, no? Ano ba paano ka maging excellent employee when a man finds a job he love, he will never walk a day in his life. Yan, no? Kailangan sundin natin para mag-excellent tayo, no? I-apply natin sa mga nakatrabaho, no? Yan ang atin gagawin. What does the word ng ang work, no? Means to you to some at means pleasantment ng stress ng strategy, no, to others, means happiness, and for me silence ang gratification. Yan. The tendency to work is boy in us of but lessons ang nag-afford, no? Kung kisa ang lazy ka, may magtrabaho ka, relax pa lang, no? Kaya lazy ka, kaya hindi ka magtagal sa trabaho mo, no? Put work and you into your life, and into your work. Yan ang gawin natin, no? You cannot be healthy. You cannot be happy, no? Kaya yan, you cannot be prosperous
if you have a bad disposition. Yan ang excellent na mga trabador, no? Mga nagtatrabaho. When you are nothing, you feel overwhelmed and powerful in your life. Paano sa trabaho yan? Kaya there are plenty of rules sa ating trabaho. May maraming rules na naka-assign dyan, no? Kaya tulad ng mga kung nagtrabaho ka sa mga replacement, kailangan maganda ka, clean. Una sa lahat, ikaw na waitress, cook, clean. At saka, mag-serve sa tao, dyan ay ang PR ang ipairalin. Mabuti ang pag-entertain sa customer. Yan ang ating mga excellent employee, no? Na marunong sa mga customer na magustuhan ang mga pagkain at serbisyo, ibalik-balik sila sa iyo, no? Kaya mga friend, yan, kung nakatrabaho tayo, medyo kailangan natin ang rule and regulation ng ating tinatabahuan ay ating i-apply sa ating trabaho. Don't be afraid to give your best, no? So to what seemingly are small jobs, every time you conquer one, it makes you that much stronger. If you are the little judge, well, the big one tend to take care of themselves. Yan, no? Kaya mga friend, yan ang gawin natin. Kaya trabaho natin yan, kailangan natin gawin sa nakaata sa atin kung ano tayo ang cook tayo, malinis ang pagluto at maganda ang flavor. Kaya ang ating sekreto na mamangha tayo na ang mga owner, ang mga may isang karinderya na marami ang kumain dahil sa na masarap ang timpla ng pagkain, no? Dito sa amin ay may nag-boom na karinderya, sir, no? Ang bakery namin, Eljar Bakery, maski sa Manila, alam nila. Kaya masarap ang timpla, no? Kaya yan ang ating gawin, no? Ang ating timpla sa pagkain at ang mga nakatabaho dyan ay clean at marunong sa pag-entertain ng mga customer. Kaya mga friend, sa inyo, ha? Sorry kay napaya pa ang tinalboan ko, no? At God Father Lord Jesus, no, na ating naservisyoan ang universe, yan, napaya ako sa mga yun. Kaya mga friend, I'm sorry. Ulit, balik nyo na ang
ang pagtiwala niyo sa akin. Respeto kay yan ang katotohanan. Na-explain ko na sa inyo na kasalanan ko kay ang maling akala ang sa isip ko. Na panic ako, nervous ako, kaya yan ang nasabi ko na nakalimutan ko na expose pala ako dito sa ating trabaho sa inyo. Ha? Mga friend, I'm sorry ha. Yan ang ating lecture sa ngayon. Kay 40 na ang ating dito. Kaya ay may na-explain ko naman ang side ko. Kaya sa inyo na, kung ibalik ang tiwala nyo sa akin, at kung mabuting tao ang tingin nyo sa akin. Gusto ko lang maging malinis at maibalik ang respeto kay sayang na napakaganda na ng tingin sa akin. Maski ang God the Father, Lord Jesus, yung angel ay ang Divine Universe na sa akin kay akala hindi maganda ang record ko. Kaya ito, mapaya sila. Kaya dito ako nakatrabaho. Pero ganyan ang katotohanan. Kaya sa ngayon ay okay na, happy na ako kay nasabi ko na sa inyo ang lahat na sa inyo na ang pagdesisyon o paghusga sa akin kung masama o mabuti ako. Ganit. Thank you mga friend ha. Dito lang ang ating ngayon, ng ating message ngayon. Maraming salamat sa panunood nyo ha. Kaya thank you, love you. Dayo, palihog ng excellent employee.